isa ng mga taong bayan, itong mga Pilipino lahat, hindi naman totally INC ang nandito, may mga taga ibang lugar din pumunta, ano mga relihiyon, mga pandyan, mga province. Kumbaga, ang concern doon ng karamihan is yung paano natin mapagkaisa ang ating mga tao na sa politiko. Hindi para magbangayan, kundi para magkaisa tayo lahat. Tama po At kayo. ialis natin ang corruption po. Ituwid natin ang daan. Batas ay batas. Sa tingin nyo po sir, pag halimbawa ay nagkakaisa tayong lahat, ay mapapaunlad natin ang bansang Pilipinas. Yes Tama po ba? Yes po. So, yun lang talaga po mga kababayan, no? Ang pinaka-importante po ang pagkakaisa. Gaya ng mga iba't ibang bansa at kaya maayos ang kanilang bansa kasi yung mga kanilang namumuno ay nagkakaisa. Tama. Yes po. So, dito sa atin, napapansin natin yung mga namumuno pa sa atin ang nagkakawatak-watak, no? Puro problema. Di po ba mga kababayan? Tama po ba, sir? Yes po. At meron po akong sasabihin po, sir. Sige po, sir. Sige po. Ito po, ako ay isang retired Lieutenant Colonel Pakilula ng Army. Opo. Opo. Tayo naman, ako galing naman ako sa sundalo, masayang-masaya kami niyan. Paglalo na may mga yung additional, gaya ng mga subsistence allowance or yung mga doblado na yan. Pero ito na lang ang isipin natin. Yang mga ibinibigay na mga karampot lang sa atin sa mga sundalo, yung mga retired at saka yung mga active. Huwag tayong maging kampante o masaya. Kailangan isipin din natin yung mga relatives natin. Kasi ang nabibigyan lang naman ng mga additional na yan is yung mga active at saka yung mga retired, yung mga personnel. Paano na yung mga pinsan, tiyahin, tiyuhin, naghihirap, hindi ba natin sila isama? Dapat, meron din tayong malasakit, isama natin sila. Lalo na sa mga issue ng PhilHealth na yan, tayo lang ba natatamaan ng mga sakit? Paano yung mga mahihirap? Wala na nga sahod. Diba? Tapos parang hindi nila alam ano ang gagawin nila pag magkakaroon na sila ng sakit ngayon. Tayo, tao lamang po. Yun ang isipin natin. Kailangan po natin ng pagbabago. Nga, nag-usap kami ni Captain Dado, ni Ka Eric, lahat-lahat. Kumbaga, wag na tayo magbangayan o anuman, Pilipino pa rin tayo, di ba? Tama. So, ang atin dito is baguhin natin ang batas at magkaisa tayo dapat. Yun. So, yun yung mga isa sa mga panawagan po ng ating mga kababayan mula sa INC kanina. At yun nga po sir, at nabanggit natin na kayo po ay retired military. At ano po yung nangyari po sa retirement po ng military ngayon, kasi yan po nalaman natin no sa mga social media, napakarami po ng nagrereklamo po patungkol po diyan. Okay, regarding po sa mga nakikita natin sa mga social media, sa mga YouTube, wag tayong padalos-dalos kasi yung mga iba diyan baka meron lang mga yung bang intention nila na para magkakawatak-watak. Okay. So mag-a-analyze tayo dapat. Tama Hindi natin dapat yun na paniwalaan agad. Isasalang natin po kung saan ba ang tama, saan ang mali. So gaya ng mga mababanggit yung iba, hindi ko na may memorize. Pero gaya na ni Ma'am Maharlika, si Banat Bay, at saka yung iba, pasensya na po, yung mga vloggers, hindi ko memorize yung pangalan ninyo. Pero ang masabi ko lang po, ang mga vloggers, isa kayo sa mga bayani. Bayani po. Heroes. Tama po. So, yun lang po. Sir, maraming salamat. Ayan, at maraming salamat po. Sir, sa pa-unlock po dito sa ating live ngayon. No? At ako po ay galing din po sa Sulu. Kababayan po tayo. Okay po. Okay, salamat po sir. Maraming salamat mga po. Kapatid. Sige po sir, salamat. Okay. Ayan, at napakaganda po ng ating usapan ngayon po mga kababayan. At narinig po natin mula sa ating retired IEFP ngayon, no? Yun po ang kanilang po panawagan po mga kababayan, at napanood na natin sa kanilang placard. Okay. Ayan, at
So sa mga oras na ito mga kabayan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live update